1 chapter 15 verse 19. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Ito po ay sinabi ni Jesus. Yan. Ito po ay kanyang sinalita. Amen po, para sa kanyang mga alagad. Sabi niya dito, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Yan, sinasabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, na kung ang mga alagad po ay mga taga-sanglibutan, amen po. Ibig sabihin ng sanglibutan po dito na tinutukoy ni Jesus, ito po yung mga tao, yan, sanglibutan, yung mga tao na namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa makamundong bagay. Amen po. Yung mga tao na ayaw makinig, ayaw magpasakop sa Panginoon. And then, sabi rito, iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus dito sa mga alagad niya, kung kayo ay taga-sanglibutan, iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, iibigin ng mga taga-sanglibutan. Amen. Yung mga alagad ni Jesus Christ, kung sila po ay mga namumuhay pa sa sanglibutan. Pero sabi ni Jesus dito, ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan. Yan, sinasabi po ni Jesus dito na yung mga alagad ni Jesus Christ po ay hindi po mga taga-sanglibutan. Ibig sabihin, yan, yung mga apostles ni Jesus Christ po dito ay hindi po namumuhay sa kasalanan. Yes, sa una namumuhay sila dati sa kasalanan kasi hindi pa nila na-encounter si Jesus Christ. Amen po. Parang tayo sa buhay natin, di ba po? Simula nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon, amen, tayo po ay hindi na po namumuhay sa kasalanan. Kumbaga, hindi na naghahari sa atin yung kasalanan. Bakit po? Kasi meron pong Holy Spirit na binigay sa atin ng Diyos para magbigay sa atin ng conviction sa ating puso't isip upang agad natin itong ihingi ng tawad sa Lord, upang agad natin itong i-confess kay God. At yung kasalanan na yon, amen, o yung pagkakamali na minsan nagagawa natin, di ba, bilang tao, hindi na siya nananatili sa ating buhay. Kasi agad natin siyang inire-repent sa Lord. Agad po natin kino-confess or hinihingi ng kapatawaran sa Panginoon. So, ibig sabihin tayo po bilang tumanggap na kay Jesus, hindi na po tayo namumuhay pa sa dati nating pamumuhay, which is yung kasalanan. Amen po. Pero yun nga, sabi dito, sapagkat kayo hindi taga-sanglibutan. Yan. Ito yung mga apostles ni Jesus Christ or even tayo na hindi na tayo namumuhay pa sa kasalanan. Wala na tayo sa sanglibutan, which is yung mga ginagawa ng sanglibutan. Alam naman natin yung mga gawa ng sanglibutan, di ba? Sari-sari. Then sabi dito, kundi kayo hinirang ko sa sanglibutan. Pinili ni Jesus Christ, yung mga apostles niya, or even ikaw, tayo, amen, pinili tayo ng Panginoon. Amen po, sa mga tao sa mundong ito. Bagamat madami mang tao sa mundong ito, pero isa ka sa mga hinirang niya, isa ka sa mga pinili niya bilang kanyang tagasunod, bilang kanyang anak. Amen. Kaya sabi dito, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Kaya ibig sabihin, may mga tao na napupuot sa iyo, nagagalit sa iyo kasi 'di ba? Hindi ka na taga-sanglibutan eh. Yung pamumuhay mo, makalangit na. Ang pamumuhay mo, maka-spiritual na with Jesus Christ. Kaya mapapansin natin, di ba, minsan kapag naging Christian ka, nakakilala ka kay Jesus, may mga kaibigan ka na unbeliever, amen, namumuhay sa sanlibutan, nagagalit sila sa'yo. Hate ka na nila. Hindi ka na nila gusto. Why? Kasi iba na yung mundo mo sa mundo nila. Amen po. Pero yun nga, na mapalad tayo, mapalad ka kasi pinili ka ng Panginoon bilang anak niya, bilang tagasunod niya. Kaya ikaw, ako, tayong lahat na tumanggap na kay Jesus, wag na tayong bumalik sa dating tayo na punong-puno ng kasalanan, gumagawa ng mga hindi maganda, amen, sa paningin ng Diyos. Tayo po ay magpatuloy. Hanggat nabubuhay tayo sa mundong ito, magpatuloy tayo na magpasakop sa Panginoon. Amen? So, yun lang mga kapatid, yun lang ang na-share ko kasi ito yung binigay sa akin ni Lord, na ni-reveal niya sa akin. Amen po, na dapat nating panghawakan sa buhay natin na meron ka ng Jesus at hindi ka na taga-sanglibutan. Amen? So, bye-bye and God bless po. Jesus loves you.